Imbes po na sa mga landfill, iniisip daw ni Pangulong Bongbong Marcos na dalhin ang mga basura sa mga pasilidad na kayang makagawa ng enerhiya. Critical na raw ang problema ng bansa pagdating sa basura. Saksi si Ivan Mayrina. Halo-halo ang iba't ibang klase ng plastic, styrofoam, kahoy at iba pang basura sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque. Tila walang katapos ang paglilinis para sa mga manggagawang ito na mano-mano ang paghahakot. Sino gumawa niyan kundi tayo pa rin? Walang ibang gumawa niyan kundi tayo lahat. Kunin nila yung mga sako nila na may tapon naman sa tamang lugar. Nag-inspeksyon doon kanina si Pangulong Bongbong Marcos. Dati hindi nangyayari yan eh. Pero dahil una-una, madaming basura, nasira pa yung trash trap, tapos ang dami talagang bumagsak na tubig. Kaya tayo nakakaganto, nagka-problema tayo ng ganto. Anyway, you see the problem for yourself. So gagawin po natin yung trash trap doon, 2 layer po siya para hindi makapasok rito yung ating garbage po dito. Pero ang number 1 pa rin, disiplina sa mga tao na kailangan wag magtapon ng basura sa creek, sa ilog. Tambak-tambak ding basura ang inanod sa bahagi ng Manila Bay sa Jokno Boulevard sa Pasay, kung saan nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon. Sabi niya kahapon, may garbage crisis. Bagay na tinanong kay Pangulong Bongbong Marcos nang siya naman na nag-inspeksyon. Yeah, it certainly is. Just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing. Tingin ng Pangulo, dapat i-develop ang pagpapadala nito sa mga pasilidad kung saan pwede itong gamitin panggatong para makalikha ng kuryente. Ang ating iniisip, imbis na landfill dadalhin sa waste-to-energy plant. Sa Oktubre, mapipili ng landfill operator sa magtatayo ng ganyang pasilidad, bagamat 2 taon o higit pa bago ito tuluyang mapakinabangan. Sa taya ng Department of Energy, ang 9 na toneladang basurang nalilikom sa Metro Manila kada araw ay kaya mag-produce ng 200 megawatts ng kuryente na pakikinabangan ng hanggang 200,000 tipikal na bahay. Pero kailangan maayos dahil lumilikha ng usok ang karaniwang proseso. Ayaw natin na dagdag sila sa emissions. So it has to comply with certain environmental requirements. Sa mga Tokyo, mga Singapore, wala kayong makakitang usok. The technology is really proven already. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.